Magandang gabi, magandang gabi. Magandang hapon sa lahat, Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga bagay na hindi ka aware pero magpapahirap sa network marketing business mo na gusto mong iwasan. Ba, probably. Ang iba dito ay na-experience mo na. So, ang pag-uusapan natin is papaano mo ngayon ito maaayos. Okay lang ba? So, wala namang kasing perfect na start sa kahit anong bagay. Gusto ko lang sabihin to na kung nasa network marketing ka, at some point napansin mo, sandali lang, mukhang mali ata yung mga ginagawa ko or nagtatanong ka ngayon o nagtataka ka, sandali lang, Gerard, paano ko ba gagawin tong network marketing business ko ng maayos? So, yan ang mga gusto natin pag-uusapan no, sa video na to. And is, I hope na after nito ma-implement mo siya, maupuan mo, go to your drawing table back, and then look at every single activity, principle na ginagawa mo sa network marketing business mo na I hope mabago mo siya. Ready na ba kayo? Time mo ready sa may comment kung ready ka na dito sa pag-uusapan natin sa hapong ito. Okay? So, baka nagtaka yung iba, Gerard, bakit nag-iba na naman yung time slot mo pag ano? Kasi mamaya may mga meetings ako. So, sabi ko ngayon na ako magla-live, right? Sige, by the way, kung first time mo dito nakikinig, maybe napapakinggan mo to dito sa Facebook, no? Or napapanood mo ako dito sa YouTube or napapakinggan mo ako sa podcast sa Pinoy MLM Tactics sa Spotify, Pinoy MLM Tactics sa YouTube, and Gerard Claudio dito sa may Facebook natin. Gusto ko lang ikaw i-welcome, and yung mga content natin dito is specific po for network marketers. Kung hindi ka naman network marketer at gusto mo lang malaman kung paano natin ginagawa yung mga business, ang kalakaran natin dito, paano ba ginagawa that, at some point, some of you, makakuha talaga kayo ng mga pointers dito because maybe you're a financial advisor, real estate broker ka, and all. Everything is almost the same lang naman talaga. What I love about network marketing is kapag na-establish mo ng maayos yung business mo, talagang hindi hamak, talagang malaki talaga ang income dito, no? So, and then the leverage and everything. The idea na kapag nabuild mo yung solid organization mo, tuloy-tuloy yung pasok ng income, no? So, yun ang gusto natin. So, let me give you four things, apat na bagay na I believe magpapahirap sa network marketing business mo. Hello, Alfred Gabrang, magandang araw. Unang-una na magpapahirap sa network marketing business mo ay maling expectation nung sumali ka. Maling expectation nung sumali ka. Let me explain. Sino sa inyo dito, nung pumasok ka, sinasabi hindi ka na magbebenta dito? Tama? And then, nung pumasok ka na, pinagbenta ka rin pala or kailangan mo pala magbenta. Maliwanag ba? Sino sa inyo dito may ganun? Or sinabi sa'yo na, sige, ipasok mo yung mga nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lalo na kung alam na may pera ka, sige, ipasok mo lahat ng mga kakilala mo tapos ikaw yung mag-finance sa kanila, yung anak mo ilagay mo para sila yung pinakauna sa posisyon, saka kang mag-build. And then ginawa mo naman, and eventually, natambakan ka ng products, but at the end of the day, wala rin naman bumalik sa'yo. Maling expectation dun sumali. And then, ito pa yung sinabi, sige, ipasok mo yung mga relatives mo, yung mga kilala mo, tapos, gagalaw sila kasama mo, and eventually, hindi sila gumalaw. Maling expectation. There's so many wrong expectations na at some point, alam mo yun, parang pinaniwalaan mo lang naman yung nag-present sa'yo. Kaya, mga network marketers, ang goal natin dito is may ayos mo talaga kung paano mo sinasabi ang mga bagay-bagay sa mga prospect mo. Tama ba? No? Oh, from Leyte pala si Alfred. Hello. Yan. Welcome po, no? Yan. Nakuha niyo ba? So, kaya, hindi kayo magtataka kung bakit may mga time na sobrang bulusok yung pay-ins, pero sobrang bagsak yung nagsistay. Talagang walang may nagsistay. And I think that the one reason is, isa sa mga dahilan talaga, is mali yung naging expectation nila nung pumasok sila. Okay? Maliwanag po ba yun ang pinakauna? So, paano mo to isosolve? Kailangan nyo palitan yung messaging niyo sa pag nagpe-present kayo. Kailangan nyo palitan yung messaging nyo sa pagpe-present. Kasi kapag hindi nyo pinalitan yung messaging ninyo, most probably, ang mangyayari dyan is, magiging balakid siya sa kasi you have to understand, there are people na paano ko ba sasabihin, they will believe you every single word that you're gonna say. And if you say na hindi sila magbebenta dito, pero meron kang physical na product or meron kang digital na product, whatever product is that, and then they sell, and then they don't sell, hindi mo mali capital nila, magbabackfire sa'yo yun. Tama ba? So, yun ang kapapahirap sa'yo. Kaya yung iba, alam mo yun, meron akong mga kasama alam mo, before,
Like sasabihin, ayoko magbenta. Ala, mag-business tayo, mo magbenta, di ba? Paano mangyayari na ayaw magbenta, mag-business ka, di ba? Right? Tama ba? Type nyo nga tama. Hello, Mary Ann Harogon. Kamusta? How are you? Yan. So, yun yung pinakauna, maling expectation ng sumali. Number two, maling roadmap. Maling roadmap. Gerald, what do you mean maling roadmap? Pagpasok ng bagong pay-in, instead na turuan kung paano i-build ng maayos yung pagbe-business, ang ginagawa, pinapadagdag ng account. Napansin nyo ba yon? Yun na pala yung pinaka-system, yung papadagdagin mo ng account. So that's a wrong roadmap, personally, I believe. The roadmap has to be a step-by-step process where a new sign-up has to, alam mo yun, umiikot yung pera niya. Yung hindi siya masa-stock up. Maliwanag ba yun? Maling roadmap eh. Meron pa kami before yung roadmap na focus on recruiting and not on customer base. Kasi yung network marketing company namin that I am partnered with is may physical na product, nutritional product. So, kapag walang customer base na system, mahihirapan mag-sustain yung bagong teammate ng business niya. Tama ba? So, the first one is maling expectation, number two, maling roadmap. And most of the time, hindi nababago yung roadmap kasi nga yung mga super mentor grand uplines, sasabihin, ito na yung sistema natin, huwag nyo nang babaguhin daw. Alam nyo naman, nakita nyo ako, yumaman ako, nakita nyo yung buhay ko. Alam mo yung ganyan, it's like, man, systems has to be consistently improving. Roadmap has to be consistently being assessed. Hindi mo pwedeng sasabihin mo kung what works nung 1975 is magwo-work pa right now sa ano natin ngayon. Sa ating, paano ko sabihin, mag-work pa siya ngayon sa taon natin. May mga timeless principle na hindi mo mababago throughout the years. But there has to be a few tweak on the system. Tama, hindi mo pwedeng sabihin na kung ano yung ginagawa mo noon, ganun din right now. Tama? And kaya walang nakakasabay sa'yo upline. Nakuha niyo ba? Kaya walang sumasabay sa inyo. Diba? I'm sorry to say this, diba? You have to understand it. Maling roadmap. Wrong roadmap. Okay? And you have to go back and look at it. And you know, sometimes this is isa sa mga sakit ng mga umaangat sa network marketing. Gusto niyo malaman kung ano yung isa sa mga sakit ng umaangat sa network marketing? Kapag dumating na sila sa level na umangat na talaga sila, yumaman na sila sa pagna-network, wala na silang pakialam sa mga, nawala na yung drive na pag-i-improve ng system. Kung ano yung nakagis na nila 30 years ago, ganun pa rin ginagawa nila. And the reason for that is, alam mo yun, like, imagine nyo ito, bakit ka pa mag-a-assess? Bakit ka pa mag-a-assess ng system, kumikita ka na tuloy-tuloy? Kung iisipin mo lang sarili mo, ganun ka mag-isip. Pero kung iisipin mo yung community tsaka organization o mga tao na maging part ng community mo, hindi ka magsisay kung nasaan ka. You got to go back and say, okay, which one can we improve and tweak a little bit? And to improve. Kasi meron tayong kasabihan kasi sa network marketing, wag daw papalitan ng sistema. Pambihira ang mga sistema minsan, hindi na, sorry to say this, pasensya na, pero titignan mo pa lang, anong sistema wala kang sistema, nagpapabili lang naman ka na account, ganito lang pinapagawa nyo. Nakuha nyo ba? So, maling expectation ng sumali, then maling roadmap. Mali yung step-by-step na In fact, hindi lang mali. Ang pinaka-worst, wala talagang roadmap. Walang sinusundan. Parang naging parang naging bukang bibig na lang na may system kami dito. Pero sa totoo lang, papasok wala naman talagang sistema, di ba? Nakakalungkot kapag ganun. Okay? I'm not saying na maging perfect ka na network marketing leader kapag pasok mo. Hindi ka kasi magiging perfect talaga, lalo na kung magsisimula ka. Pero I hope, ang magiging mindset natin sa pag-network is, kapag pasok mo sa network marketing, ready kang mag-improve. Ready kang mag-innovate. When I say innovate, in a such a way na you make sure that may mga part ng system na may relevance part kasi. Na possible baka hindi na talaga siya relevant. Okay? Na kailangan mo ma-improve. And sooner or later, hindi mo malaman kung bakit hindi nag-grow or bakit ikaw lang pa rin ikaw pa rin ang mayaman, yung mga downline mo, hindi sila umaangat. Kasi possible yun ang dahilan. Right? Number 3, maling principle ng pagbe-build. What do you mean maling principle ng pagbe-build? Nako guys, marami. Napakaraming prinsipyo na tinuturo sa network marketing na nakakasunog ng mga network marketers. Okay? Halimbawa, bigyan ko na isang idea, ano ba yung mga maling principle ng pagbe-build? Yung meron kami before na mindset, may nagturo sa amin
yung prospect daw, yung prospect, kapag upo ng prospect, wag na wag kang papayag na hindi siya tatayo ng hindi nag-pay in. Ganun yung sabi. So, ngayon ako kung nakikinig ako, medyo hindi ako komportabling pakinggan, pero syempre nga, yes, apply ka, ngayon papakinggan mo, susundin mo. Pero along the way, guys, gusto kong sabihin sa inyo to, na ngayon, na-realize ko na hindi tama yon. Bakit? Kasi your goal is not to force people to join. Hindi mo kailangan puwersahin ng tao na mag-join. Ang taong magjo-join yan. Kailangan mo lang matuto ng mga tamang tanong, kailangan mo matuto ng tamang flow ng pakikipag-usap, which is meron kasing persuasion flow yan. Kailangan mo lang matutunan kung papaano ma-identify yung problem, eventually giga mo siya ng solusyon. Hindi yung tipong mga mindset na wag ka papayag na hindi umangat yan. Ako, alam niyo ba, ginamit ko before yan and nag-work ba siya? Nag-work siya, pero mind you, napaka-pressured na unnecessary. Maling principle ng pagbe-build. Maling principle ng pagbe-build. Halimbawa, bigyan ka pa idea ng mga principle ng maling prinsipyo ng pagbe-build. Yung merong system sa network marketing na ABC system, which is, agree ako doon. But merong maling principle ng ABC na kailangan mo ng ABC yung upline, kahit yung upline, hindi siya maayos na upline. Nag-gets ba? Parang, sinasabi ko to kasi my team was affected to it. Kaya even sa team namin, this is what I believe in leadership sa loob ng network marketing. Naniniwala ako na ang leadership sa network marketing has to be leadership by permission. Hindi mo siya leadership by forcing. Hindi talaga ako nag-a-agree sa ganun. Hindi ako nag-a-agree na kailangan kong i-build up ang upline kahit hindi na maayos na upline siya. Tama? And the uplines has to position themselves as someone paano ko sabihin, na kailangan worthy kang binibuild up. Tama? Hindi yung tipong binibuild up ka ng downline mo tapos hindi ka naman nagpapakita, inconsistent ka, wala kang pakialam sa kanila kasi mayaman ka na. Alam mo yung mga ganun? You don't care about these people anymore. Bakit ka i-build up? Dahil may result ka. Tama, gawa doon. Hindi yung result mo gamitin. But eventually, guess so ibig sabihin, kailangan nag-a-align siya. Yun ang mga few principles that I believe na maling pagbe-build. Marami pa eh. Halimbawa, wag ka daw magsisave. Kasi wala na ba yung sa pagsisave. Gumastos ka ng gumastos. Power na utak talaga yung mga gulong klaseng principle, guys eh. Tama? Yung wag ka daw magsisave, gumastos ka lang, reinvest mo na reinvest. Minsan hindi pa pinapaliwanag yung word na investment ko ano pang ano. Halimbawa, sinasabi ang sasakyan, no sports car investment. Paano naging investment ang sasakyan? Tama? Paano naging investment ang sasakyan? Maling principle ng pagbe-build. Number 3. Okay? But number 4. Are you learning, guys? Sabi yung learning ko, natututo kayo sinasabi ko. Rose Elorca. Right? So, by the way, just would like to say this. Jared, so paano ko ma-learn to? I want to know how to really do network marketing. Go to pinoynetworko.org, pinoynetworko.org. That course is only 899 pesos. Lifetime access ka dyan, one-time payment din. For now, it's 899 pa rin, no? I have plans to increase it because it's so much value. There's so many things na natutunan ng mga network marketers dyan. But for now, it's only 899. Check mo dyan sa may comment. May nakapin comment dyan or dito sa taas ng caption. Go to pinoynetworko.org, matutulungan ka. And lastly, personal belief. Personal belief. Yung mga paniniwala mo. Ba't yung paniniwala? Nung pumasok ka sa network marketing, meron kang mga hindi in-inculcate sa'yo na paniniwala. Meron kasing mga sa loob ng network marketing tinuro sa'yo, pero ikaw nung pumasok ka, may mga paniniwala ka na mali. Halimbawa, yung paniniwala mo na wala kang kakayang umasenso. That's a specific belief. The victim mentality is a belief. So you feel like, nandito lang talaga ako, siguro hanggang dito na lang ako. Alam mo yun, yung idea na wala ka na magagawa para iangat ang buhay mo, I don't think that's... Think about this. You and I are created in God's image and likeness. You and I are created in God's own image and likeness. What do you mean by that? Ang ibig kong sabihin, binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan to live out yung command niya to subdue and dominate the world. Tama? To subdue. Which means, we were given the task, tayong mga tao. So, wag mong sasabihin na wala kang kakayahan. You have that in you. You were created by an amazing creator.
So don't ever think that you don't have the capacity to build and make your dreams a reality. Maliwanag ba? Isang belief yon. Some of you might say, maling paniniwala sa oras. Sasabihin mo, wala kasi ang oras. Paano mo sabihin wala kang oras about isa sa atin may 24 hours? Tama? So baka possible, yung sinasabi mo wala kang oras, ay hindi ka lang marunong maggumamit ng oras na meron ka. Magkaiba yon. Magkaiba yung wala kang oras versus sabihin mo na hindi ka lang marunong talaga mag-handle as a good steward ng time na meron ka. Personal belief, there's so many. Halimbawa, rejection is bad, selling is bad. These are beliefs. Like halimbawa, before, ang mindset ko, ang pagre-recruit, mali. Pangit, scam. Pag-recruit is equal to scam. O selling is bad. Pero na-realize ko, hindi pala. So, along the way, unti-unti, as I expose myself to trainings, as I expose myself to books, courses na binibili ko, mentorship, na-realize ko, okay, these are the belief na kailangan ko ma-embrace. So ikaw, ano yung mga belief mo sa tingin mo right now na nagpapabagal sa'yo? Tama ba? Halimbawa, mayroong mga niniwala na mababa daw income sa network marketing, hindi daw worth it. Paniniwala yun. Pero ako, hindi ako niniwala doon. Malaking income sa network marketing. Kaya ka tayo network marketing eh. Tama ba? So, those are just few. I'm just giving you an example. So, let me review ano yung 4 na magpapahirap sa network marketing business. Number 1, maling expectation nung sumali ka. So, kung nangyari na sa'yo to, I hope yung mga content natin dito, lalo na yung mga free, you watch it consistently and I hope mabigyan ka ng paano ko sabihin, ng linaw. Tapos ikaw na mag-decide on your own. Kasi syempre sabi, ito kasi sinabi sa akin. Yun na nga hindi nga tama yung sinabi sa'yo nung pinasentahan ka eh. Pero nandito ka na sa network marketing, gawin mo na yung unong tama. Tama ba? Number 2, maling roadmap. So, check mo, itong roadmap is something na kailangan may experience ka sa pagda-network. Kasi, paano ka makakabuild ng roadmap, di ba? Parang, you haven't done it before. So, but for us, in our team, personally sa team ko sa network marketing, binibuild, meron kaming roadmap na step by step. Okay? Number 3, maring principle ng pagbibuild. I hope, again, yung mga free content dito makatulong. At the same time, if you want to upskill really a network marketing game, go to pinoynetwork.org. Maraming saan. And then, yung mga personal limiting belief mo. Ano yung mga personal limiting belief na meron ka? Okay? Halimbawa, mahirap kasi ang buhay sa Pilipinas kaya wala may nang-join. Ano ka ba? Ang tagal lang mahirap ang buhay sa Pilipinas. Hindi mo ba alam na yun isa sa mga motivation kung ba yung naghahanap ng pagkakitaan ng mga tao? Maliwanag ba? Sinasabi ko lang. No? So, yun lang naman for me, guys. Again, if you find value into this, share mo to, heart mo to, tag nyo mga ka-teammates nyo dito, share nyo to sa mga group chat ninyo. And, yun lang. Okay, you identify those, what makes your network marketing business hard and do something about it. Ganun lang naman ang gagawin mo. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.